Sa kabila po ng pagiging pinakamalaking cryptocurrency ni Bitcoin sa market, isang online poll ang nagpakita na mas maraming tao po ang naniniwala na si XRP ang may pinakamahusay na long-term technology. Oo po, tama ang narinig ninyo. Sa isang poll na isinagawa ni Patrick Bet David, isa po siyang kilalang host ng PBD Podcast, tinanong niya ang crypto community kung aling crypto asset ang may pinakamalakas na technology para sa hinaharap. At apat ang pagpipilian. Ito po ay si XRP, Bitcoin, Ethereum at meron pang mga iba. At alam po ba ninyo ang naging resulta? Nanalo si XRP. Ngunit bakit kaya? Ano po ang meron kay XRP na wala kay Bitcoin at saka Ethereum? At maliban po rito ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy na nag-i-invest or nagtitrade ng crypto? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, paano nga ba nanalo itong si XRP laban kay Bitcoin? Sa nasabing poll na ginawa po sa social media platform na X, dating Twitter, umabot po sa 178,803 na katao ang bumoto. At ang naging resulta ay ayan. Ayan, pakita natin. Yan po, yung aktual na post dito sa X. Ayan. Si XRP ay meron po siyang 43.8%. Si Bitcoin ay 35.2%, si Ethereum ay 8.9% at ang other ay nasa 12% lamang. Kaya ibig sabihin ay halos kalahati po ng mga bumoto ay mas naniniwala kay XRP kaysa kay Bitcoin pagdating sa long-term technology. Pero paano nangyari ito? Ayan, bakit mas pinili ng marami itong si XRP? Yan, maraming posibleng dahilan kung bakit mas pinili ng crypto community si XRP kaysa kay Bitcoin bilang pinakamahusay na long-term technology. At meron po tayong ilang mga dahilan dito. Una ay ang mas mabilis at murang transactions po nito. Yan, isa po sa pinakakilalang problema ni Bitcoin ay ang bagal at saka mahal na transaction fees nito. Dahil gumagamit po ito ng proof of work system or POW system, napakataas po ng energy consumption at matagal ang bawat transaction. Samantalang ang XRP Ledger naman ay gumagamit po ito ng mas efficient na consensus mechanism kaya mas mabilis ang transactions nito. Halos nasa 3 to 5 seconds lang. Bukod pa rito ay napakababa ng kanyang fees kaya ideal ito para sa cross-border payments o pagpapadala ng pera sa ibang bansa. Pangalawa ay ang malawak na gamit sa international payments. Sa XRP ay hindi lang isang crypto asset. Ginagamit ito sa international payments. Ang Ripple, ang kumpanyang nasa likod po ng XRP, ay patuloy po na lumalawak sa global payment sector at nakikipag-partner sa maraming bangko at saka financial institutions. Sa madaling salita, habang si Bitcoin ay ang pangunahing ginagamit bilang store of value o digital gold, si XRP naman ay may aktual na gamit sa totoong buhay pagdating po sa mabilisang transaction ng pera. Pangatlo ay meron po siyang matinding support, community support. Tinatawag ang mga loyal supporters ng XRP bilang XRP Army at hindi po ito biro. Napaka-active po nila sa crypto community at laging sumusuporta kay XRP sa iba't ibang paraan. Kabilang po ang pagsali sa mga botohan gaya po ng poll na ito. Dahil dito ay hindi po katakataka na kahit sa ibang crypto polls, laging mataas ang boto ni XRP. Yan, pang-apat ay ang legal battle na lalong nagpalakas kay XRP. Isa pang dahilan kung bakit naging matunog si XRP ay ang kanilang matagal ng legal battle laban po sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Matagal na pong inaakusahan ng SEC na security itong si XRP. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ang paglakas ng kumpiyansa ng mga tao sa project. Sa katunayan ay maraming analyst ang naniniwala na kapag tuluyang nanalo ang Ripple sa kasong ito, mas lalong tataas po ang halaga at pagtangkilik kay XRP. Ngayon ay ano naman ang naging reaksyon ng mga Bitcoin supporters dito?
Siyempre, hindi po natuwa ang ilang mga Bitcoin maximalist sa naging resulta ng poll. May mga nagkomento na hindi makatwiran na mas marami ang bumoto kay XRP kaysa kay Bitcoin. Halimbawa ay sinabi po ni Ginoong Wayne Vaughan, isang kilalang pro-Bitcoin supporter, "It's absurd that XRP is winning this poll." Kaya, ayan, may iba pang nagsabing hindi dapat basihan ang poll para masabing mas maganda talaga si XRP kaysa kay Bitcoin. Ngunit ayon naman po sa blockchain backer, isang XRP advocate, ang resulta po ng poll ay patunay lang na lumalaki na ang market share ni XRP at may dahilan kung bakit maraming tao ang sumusuporta rito. Ngayon ay ano naman ang naging reaksyon ng ibang crypto communities? Bukod po sa XRP at saka Bitcoin supporters, may iba pang mga crypto communities ang nagbigay ng kanilang opinyon. Halimbawa, ang Cardano community ay nagsabing mas dapat silang isama sa poll dahil mayroon po silang decentralized ecosystem at liquid staking na mas advanced kumpara sa ibang cryptocurrencies. May ilan ding naniniwala na hindi dapat minamaliit si Ethereum, lalo na't ito ang pinaka-popular na blockchain para sa smart contracts at saka decentralized applications or dApps. Sa madaling salita, kahit na nanalo si XRP sa poll, hindi pa rin ito nangangahulugang ito na ang pinakamalakas na crypto sa lahat. Marami pong mga factors o bagay ang dapat isaalang-alang. Ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Ayan. Una ay mas maraming Pinoy ang maaring maging interesado kay XRP. Dahil lumalakas ang suporta para kay XRP, maaring mas maraming Pinoy na investors ang maglagay ng puhunan dito. Pangalawa ay mas mabilis at mura ang remittance gamit kay XRP. Dahil ang XRP ang ginagamit sa cross-border payments, posible itong maging mas malaking bahagi ng remittance industry na lubhang mahalaga para sa mga OFW na nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. At ang pangatlo ay kung patuloy po nalalakas ang XRP sa global payments, maring mas maraming bangko dito sa Pilipinas ang gumamit nito bilang bahagi ng kanilang sistema. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Hindi po natin maaring maaliitin itong si Bitcoin, lalo na't ito pa rin ang pinakamalaking cryptocurrency sa mundo. Pero sa kabilang banda, makikita natin na may matibay po na long-term potential sa XRP dahil sa bilis, mura at lawak ng gamit nito sa real-world payments. Ang pinakamalagang aral dito ay lagi pong mag-research bago po tayo mag-invest. Huwag lang magbase sa hype o resulta ng isang poll. Dapat nating suriin ang fundamentals, use cases at adoption rate ng isang cryptocurrency bago po tayo magdesisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.